Okay, good morning. Welcome na naman sa ating panibagong vlog. Mag-share po tayo ngayon ng another important information. Pero before tayo mag-start, question muna. Sino ba sa inyo ang nag-aim or nangangarap na gustong maging content? Okay, so comment kayo dyan sa ating comment section. Mga gustong maging content creator, nangangarap or nag-start ng maging isang content creator po. Ayan, so yun yung pag-uusapan natin. Yung, okay, so ready na ba? Lagayin ko lang to ng, okay. So, pangarap mo bang maging isang content creator? Ito, yan. So, siya ay isang, I think, food vlogger, food content creator. So, sinishare niya kung ano yung mga um, ginagawa niya about sa cooking. Ito naman, malamang ay travel vlog, kanyang ginagawa. Share niya sa social media, sa kanyang account, ang kanyang mga ginagawa about travel. And ito naman, I'm sure is ito about sa fitness. So, kung ikaw ay nangangarap maging content creator, kung passion mo to, okay, so meron tayong mga tip, pero kung ang sagot mo ay yes, gusto kong maging isang content, hilig kong mag-share sa social media. Okay? Naman, kung passion mo to, di ba? So, pwede mo siyang gawin. Kung ang sagot mo ay yes, so, paki-like and share muna po nitong ating video para tulong kayo sa mga nag-aim maging content creator dyan, kahit sa anumang platform sa social media. No? And paki-subscribe na rin ang ating subscribe and bell button para updated po kayo every time na mayroon tayong mga bagong upload. Okay? Start na tayo. Alamin muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng content creator or ano ba yung tinatawag na content creator? Okay, tulad nito, re-record siya ng kanyang content. Okay. So, ang isang content creator ay ito isang tao na gumagawa, nagbabahagi or nag-share ng mga nilalaman or ng kanyang experiences, sa loobin, no? Based doon sa kanyang type, type ng kanyang content through online. Okay? Pag-share mo through online tulad ng mga videos, mga example ng mga videos, halimbawa, luluto ka, gusto mong i-share, ano ba yung procedure, no? Step by step procedure ng niluluto mo, kunyari adobo, mga articles. Mahilig ka magsulat ng mga articles at sinishare mo siya sa social media. Mahilig ka mag-painting, no? Sinishare mo rin siya sa social media at iba pang uri ng platform. Ang tawag po sa dyan or ang tawag sa iyo ay content creator. Mga gamers, i-share din sila. Isa din yun na content creator. Ito din ay isang kapanapanabik na karera or exciting na career ngayon. Bakit? Di ba? Kita naman natin yung trend ngayon sa social media. Lahat sa social media na tumitingin, kumukuha ng impormasyon. Ah, Kunyari, magluluto ka. Ano ba yung mga recipe, ano ba yung procedure nitong lulutuin ko? Titingin tayo sa social media. Okay, kaya ito na yung pinaka-trend ngayon, guys. Nandito na talaga lahat kinukuha sa social media. Okay? Pero ang pagiging content creator ay nangangailangan siya ng matinding pagsisikap. Siyempre, lahat naman, kahit saan namang bagay, di ba? Kailangan mong pag, pagsikapan, kailangan mong magsipag para maging successful ka.
kailangan mo rin ng dedikasyon. Maglaan ka ng oras, no? Para pag-aralan mo din yung topic na i-share mo sa social media. At syempre, strategy. Ano po? Para maging organized ka at maging successful yung inyong i-share sa social media. Okay? So, yan po ang pinaka-ibig sabihin ng isang content creator. Okay. So, kung ikaw ay pasok ka doon, no? Ka na maging content creator, subukan mo kaya. I-share ko yung mga ginagawa ko. Okay. So, ito yung mga tips na ibibigay ko sa iyo na alam kong makakatulong sa mga magsisimula na maging isang content creator or sa mga nagsisimula na content creator. Okay. Una, kailangan sa pagsimula mo, alamin mo dapat ano yung niche at yung target market mo. Ano ba yung niche na tinatawag? Ano yung hilig mo? Halimbawa, hilig mong mag-karpentero, DIY sa bahay mo. 'Di ba? So, marami yan ngayon sa social media, di ba? Nire-renovate yung kanilang bahay, yung kanilang ceiling, di ba? Kung yun ang hilig mo, gawan mo ng content yun. Kung hilig mo naman magluto, magluto, mga ulam, di ba? Or mag-bake, gawan mo yun ng content kung yun ang niche mo. Okay? At syempre, kailangan alamin mo yung target market mo. Tulad nito, alamin mo rin po yung target audience. Okay? Tulad nito unang picture, food vlogger siya. Siyempre, alam mo na ang target market mo is yung mga nagluluto. Diba? So, pwede mo rin siyang i-share sa mga group page na about sa cooking. Okay? Ganun din po yung sa travel vlog and sa fitness or physical fitness vlog. Diba? Target niya naman yung mga nag-zumba, yung mga gym ah, instructor, 'di ba? So, yun yung unang-unang alamin natin dapat kung tayo ay ngayon na maging isang content creator. Ano ba yung hilig ko? Ano ba yung passion kong gawin? Okay? Pangalawa, meron ka ng na-identify mo na ano yung niche mo. Pangalawa, maggawa ka ng plano ng strategy. Okay? Hindi pwede na basta ka lang mag-upload, basta ka lang mag-record, no? Kailangan may goal ka din. Okay? So, pag nakapag-create ka na ng content mo, may naisip ka ng idea, ano yung content mo, gawan mo siya ng script. I-search mo muna, alamin mo muna para accurate yung information na binibigay mo. So, marami naman tayong pwedeng searchan dyan, di ba? Online. So, mag-search ka, tapos mag-plot ka ng script, tapos ayusin mo yung setup mo, yung lighting mo, no? So, bago ka mag-start then, nandito rin, pasok din dito yung paggawa mo ng calendar or Google Calendar sa ngayon, di ba? Para yung pagpo-post mo ay consistent. Okay? So, kailangan yan, gumawa ka ng strategy. Ano po? Pangatlo, yan, kailangan maganda yung quality ng content mo. Paano magiging maganda yung quality ng content? Una, dapat yung picture mo malinaw, no? Hindi blurred. Po. Tapos, marunong ka din sa mga anggulo. Diba? Ayan. Take ng picture na may tamang angle. And another, kailangan din maganda yung quality ng audio. Okay? Maganda yung quality ng audio, maganda yung quality ng video, yung setup mo. Okay. Parang, kumbaga, yung audience mo, dinadala mo sa ipinaparamdam mo.
parang isa sila sa kasama doon sa scene na ginagawa mo. Kunyari, cooking vlog ang ginagawa mo. Paramdam mo sa audience mo, parang sila mismo yung nagluluto. Sila mismo yung nag-prepare ng mga ingredients. Ganun yung may parating natin na mensahe doon sa mga audience natin. So, pang-apat, kailangan maging consistent po tayo. No, consistent saan? Consistent sa pagpo-post ng ating content. So, kailangan, nandito rin, pasok din dito, yung calendar mo, yung posting mo. Kunyari, nagpo-post ka ng 7 a.m. Nagpo-post ka ng 3 p.m. Nagpo-post ka ng 8 p.m. So, kailangan naka-calendar yun. So, ngayon naman sa social media, kahit sa anong mga platform, meron na tayong tinatawag na scheduled posting. Aralin din natin yan. Gagawan din natin yan ng content sa mga susunod na ano yung pag-schedule posting. Okay? Para kunyari, may duty ka, nasa work ka, di ba? From 8 a.m. hanggang 5 p.m. Pag nasa work ka, malamang wala kang access para makapag-post. So, mamimiss mo yung post mo ng 3 p.m. Tama? So, by using yung scheduled posting, alis mo pa lang sa bahay mo ng umaga, pwede mo nang gawin yun, i-schedule post mo na. Pati yung panggabi, kasama na rin yun. Okay? Diba? So, maganda siya. Kaya, hassle-free siya, guys. Pero, nakakapag-post ka pa rin sa social media. Ginagawa ko din yan. Kaya gusto ko rin i-share yan sa inyo. Magagawa natin yan ng content. Okay. Pag consistent yung posting natin, guys, mga social media platform natin, nakakapag-create tayo ng matibay na community. Okay? Bakit? Yung mga audience mo, every time na alam na nila eh. Excuse me, alam na nila eh. Pag 7 a.m., pag 3 p.m., p.m., meron kang pinapost na bagong video, bagong content. Alam na yun ng mga audience mo. Or, ay, ito, may bagong post naman ng ganito. Diba? So, yung community mo, yung mga subscribers mo, kanila, yung mga sinishare mong videos, okay, social media. Okay, abangan na natin siya. So, in that way, dahil consistent na silang nanonood sa social media mo, account mo, sa mga videos mo, ang tendency doon, tataas yung audience rate mo. Diba? Tataas. Kung monetize ka na, tataas din yung inyong revenue. Okay? So, kaya kailangan maging consistent tayo, guys. Kahit sa namang bagay, di ba? Kahit nga sa panliligaw, di ba? O sa mga nanliligaw, sa may mga niligawan dyan, o mga may asawa na, di ba? O bago mo nakuha yung asawa mo, bago mo na pasagot, mag-consistent ka rin. Di ba? So, ganun lang siya, guys. Okay? So, napaka-importante, be consistent po tayo sa anumang bagay na ginagawa natin. Ganon din po dito sa social media. Kung gusto mong pasukin ng pagiging content creator, maging consistent po tayo. Okay. So, panglima, nakapag-post ka na, kailangan mo din i-promote yung content na pinopost mo. Hindi sapat, guys, na nakapag-post na ako sa aking YouTube channel. Okay na yun. Antayin ko na lang na may manood. Okay. Nakapag-post na ako sa aking Facebook page. Okay na yun. Antayin ko na lang na may manood. Antayin ko na lang na dumami yung viewers niya. Okay. So, kailangan mo din i-promote yung inyong content. Okay? O ang content mo ay about cooking, pwede kang pumunta sa mga group page about cooking, about baking. I-share mo doon yung link ng inyong video. Kung ang content mo naman is about sa travel, pwede mong i-share yan sa mga sa mga group page about vacation, about mga naghahanap ng mga resorts, 'di ba? Or mga pasyalan, 'di ba?
para at least yung mga taong nandoon sa group page na yun, alam nila. Makikita nila yung post mo, ay, may ganitong lugar pala na pwedeng pasyalan, pero affordable lang. O, di ba? Kung ang content mo naman about sa mga, um, ano ba, fitness, okay, wellness, pwede mo naman siya i-share doon sa mga group page about sa mga dance instructor, gym instructor, mga nagsusumba, di ba? So, at least makikita nila doon, ay, may mga, ito pala, mga basic exercise lang to lose weight, no? Or to gain weight, diba? To maintain sexy body, o di ba? So, kaya kailangan i-promote din po natin ang gumamit ng social media, email marketing at iba pang paraan para maabot mo ang inyong audience. Okay? Makipag-collab, yan, isang bagay din to. Makipag-collab ka sa sa iba pang mga sikat na mga content creator. Kasi yung mga sikat ng content creator, nag-invite sila ng mga small content creators na pwede makipag-collab sa kanila para matulungan nila yung mga small creators na tumaas yung views nila, lumaki yung kanilang community. No? So, malaking bagay din po yun. Okay? So, ayan, di ba? I-share mo sa social media accounts mo. Ayan, i-promote mo, ayan, sa isang platform, TikTok or kung ano pa mga platform na mayroon kang account, i-promote mo doon yung inyong content. Okay? So, sunod, makipag-engage ka sa iyong mga audience. Okay, paano ba yung makipag-engage sa inyong mga audience? Okay, example, may mga nagtatanong doon sa iyong pinost na in-upload na video sa YouTube. Kailangan mag-comment ka rin doon. Okay? Doon sa mga, uh, by doing that na nakikipag-engage ka, mas lumalawak, mas naboboost, no? Ng algorithm ng platform na ginagamit mo or platform ni YouTube yung inyong video. Once na tatanong, papaano po ba maiwasan ang shadow banning? Okay. Tapos, nag-comment ka rin doon. Sinend mo pa yung link mo para mapanood nila. So, in that way, nabuboost tumataas yung algorithm ng video mo. Okay? So, kaya, mas tumataas yung visibility niya at marami pa mas nakakapanood ng video mo. Okay? So, sabi dyan, ang pagkikipag-ugnayan sa inyong audience ay napakahalaga sa pagbuo ng ibay na community. So, yan, nakakatulong din ito, guys. Kasi, once na nakikita ng mga audience mo na sumasagot ka, ay, ang ganda naman dito sa channel na to kasi yung creator sumasagot talaga sa tanong ng mga audience. Kung ang iba dyan, magsusubscribe, di ba? Susubaybayan na nila. Nakikita nila na yung mga content mo ay helpful para sa kanila. So yun guys, kailangan iparamdam natin sa mga audience natin na yung video natin, hindi lang tayo basta para makapag-upload, para magkaroon lang ng content. Kailangan isa puso natin yun. No? At ang goal natin dapat makatulong tayo sa ating mga audience. O, so yun yung pinaka-importante para makapag-create tayo ng matibay na community sa ating channel. Okay, sagutin ang kanilang mga komento at mensahe at hilingin din sa kanila ang feedback tungkol sa iyong content. Pwede tayong humingi ng feedback guys sa kanila. Ano ba yung masasabi ninyo sa ating content? I-encourage mo sila na magkaroon ng interaction. Okay, interaction doon sa audience or sa video mo. Po. So, by the way guys, kung nakarating ka na sa part na to ng video natin, i-like and share ng ating video para marami pa tayong matulungan ng mga aspiring content. And syempre, paki-subscribe na rin ng ating subscribe button at paki-hit ng notification bell button para updated po kayo every time na mag-upload tayo ng mga bagong content tulad nito. Okay. So tulad yan, mag-comment po tayo guys. Napaka-importante, mag-comment tayo. Tapos, dagdag ko na rin, bisitahin din po natin yung account or videos ng mga tao nagko-comment dun sa video natin.
bisitahin din natin, makipag-interact din tayo, makipag-engage din tayo, guys. Tulungan din natin sila. No? Kasi once na sila ay nag-interact doon sa video natin, natutulungan na ma-boost yung video natin. Bisitahin din natin yung account nila. Tulungan din natin sila na ma-boost din, no? Ng platform, ng algorithm, yung kanilang mga yan. I-follow din natin para mas tumaas din yung kanilang followers. Okay? So, ayan, kung nakikita natin na marami ng mga, sa notification natin, marami ng mga unread na comments, puntahan natin. Mag-interact tayo, makipag-engage tayo, mag-comment tayo, guys. Okay? So, hanggang dito lang po ang ating content. No? Hanggang dito lang ang ating i-share na tips para sa mga aspiring content creators dyan. Okay? So, I hope naka, nakatulong po ito sa ating mga content creators dyan. Okay? So, follow po ng ating account para marami pa po tayong mga i-upload na alam kong makakatulong sa inyo. Kasi ang gulo ko po, content creator, sabi ko nga kanina, kailangan ay makatulong tayo sa ating mga audience. Okay? So hanggang dito lang po and bye-bye. Maraming salamat.